Makakausap natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia tungkol po dyan sa mga eleksyon na yan at ilang pa hong mga update mula po sa Commission on Elections sa COMELEC, si Chairman George Garcia. Chairman Garcia, sir, magandang umaga po sa inyo. Chairman, si Orly Tined po ito sa DCWB. Good morning po. Magandang umaga po, Sir Oli, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. So, tama ba kahapon na naiproklama na, nakapanumpa na yung bagong kongresista ng Antipolo City? Sir Oli, kanina pong madaling araw, alas 3 po eksakto, ay naiproklama po ang bagong kongresista. Ito po ay si Mr. at ngayon ay kongresista Philip Acop. At siya po ay nakakuha ng 60,051 na boto sa kabuuang more or less na 33% na voters turnout dito po sa ikalawang distrito ng Antipolo. Okay. Kaya pala marami nagre-react. Sana raw ang eleksyon ganito pa isa-isa, at least tapos isang araw. mula national, mula national hanggang local, kaya lang magastos to. Talaga namang binuno ng ating po mga tauhan ang eleksyon. At naging napakalilinis po at napakaayos at matahimik ang conduct ng eleksyon natin dito sa Antipolo. Hindi naman natin hanggang na mangyari yun. Magastos yun, saka nakakapagod yun, Chairman. Pero sana lahat ng eleksyon daw ganun. Tahimik, lahat sumusunod. Parang pili nila lahat ng mata nakatingin sa kanila kung sila hindi gagawa ng ayos o magiging problema sa mga lugar ng halalan . Opo, at alam niyo po, kahit paano, kahit na kulang ang budget natin dahil hindi mo po tayo nabigyan ng sapat na budget para po dito, ay naisagawa naman po ito ng maayos. Sa kooperasyon din ng ating mga mamamayan, maaaring hindi po ganun kataas ang porsyento, Sir Orly, ng voters turnout, pero kahit paano, ito po'y talagang ganyan. Pagka po ito'y special election o kaya plebisito, lagi hindi naman mataas ang bilang ng mga botanteng bumoboto sa mismong araw ng eleksyon. Ayun, Dr. Philip Acop, ano to nung yumaong attorney, would you know, Chairman? Yan po ay kanyang anak. Anak po niya yan, Sir Orly. For 2nd District ng Antipolo City. Anyway, congratulations at maging sa kanyang mga nakatunggali na hindi naging pasaway. Sumunod sa bilin lagi ng COMELEC. Maganda ho kung ganyan na maayos naman pala itong naisa katuparan. Lalo-talo na ho, yung mga matindi rin kasi pagbabantay ng mga teacher. Tama ba yon? Yung observation ng sa ating mga kababayan, parang yung mga teacher talagang hindi nila pinintulutan na mayroong manggulo sa mga polling precinct. Alam niyo po, usual at lagi ng mga reklamuhan. Pero kahapon po, yan po yung naging magandang balita naman sapagkat walang mga nag-distribute ng mga kabataan o mga bata ng mga sample ballots kasi nga pinagbawal talaga natin yan. Number 2, wala po yung mga nagkalat na mga basura dahil sa pinamimigay ng mga polyetos. At number 3, wala silang naging issue nung sinasabi mga vote buying. So yan po ay magandang indikasyon na sana nga sa mga susunod na halalan ay maipatupad ng malawakan sa buong bansa. At katulad din po, Sir Orly, ang isang maganda rin yung ating early voting hours. Halos 4,000 na mga kababayan natin dito sa ikalawang distrito ng Antipolo ang nakinabang at pumunta ng napakaaga. Ang iba nga alas 4 pa lang ay naandyan na, nakita natin at gusto na kagad makaboto. Ibig sabihin, mas alam nila, mas kumbinyente nga naman yung makaboto ng maaga at hindi kasabay ng karamihan. Mabutit nabanggit niyo yan, Chairman. Ano ba ang resulta nitong maagang pagbubukas ng polling precinct para sa mga senior citizen, persons with disabilities, pregnant women? Ano bang resulta? Marami ho ba talaga sila? Nararapat ho ba talaga magkaroon ng maagang oras para sa kanila, Chairman? Sir Orly, alam niyo po, ito ay kauna-unahan natin isinagawa nitong 2025 national and local election ng Mayo 12. Dahil ang COMELEC kasi nagpupursigi sana tayo na kung pwede, isang linggo bago mag-eleksyon ay makaboto na ang mga nakatatanda at mga may kapansanan at nagdadalang tao para kahit paano hindi sila nahalubilo o nakakasabay nung karamihan. Subalit ito po kasi ay hindi pa nagiging batas. Kaya ginawa natin, nag-early voting hours muna tayo. Yung oras muna, in-adjust natin, mas maaga, alas 5 ng umaga hanggang alas 7. Nung nakaraang eleksyon po ng 2025, Mayo 12,
sa buong Pilipinas po nagkaroon tayo ng 4.3 million na mga kababayan natin na nakatatanda at may kapansanan ang bumoto ng alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Sabi ko nga po, ito nga po dito sa Antipolo, inabot po ng halos 4,000 naman ang nakinabang at nag-avail ng early voting hours din na ito. Sa buong bansa po, Sir Oli, sa 2028, kahit po itong barangay and SK election, atin na po itong isasagawa lagi, yung early voting hours hanggat wala pang batas na magsasabi ng early voting law para sa kanilang sa vulnerable sectors na ito. Marami naman pupunta sa oras na yan. Gusto ko kasi malaman na alam natin, yung mga nakikinig sa atin, yung mga senior citizen yan, ang gusto nilang oras ng bote. Yung unang gagawin nila sa pagising nila napakaaga, ng mas magandang gagawin nila. Marami naman pong nagtutungo. For example, dito sa Antipolo special election na ito. Ay, opo, 4,000 po yung nakinabang kahapon sa early voting hours. At noon nga po 2025 election, nung kaunahan natin itong isinagawa, 4.3 million ang pumunta. Natutuwa talaga tayo, Sir Orly, dahil meron po nagsasabi bago daw sila pumunta sa mga bukid o kaya magpakain ng kanilang mga hayop doon sa kanilang mga inaalaga sa bukid, Tama ay po. pumunta muna sa pagboto. Kesa nga naman sila ay pupunta halimbawa ng alas 7 ng umaga hanggang maghapon. Wala nang nandun na po magagawa. yung karamihan, yung bugso. Oo. Opo, medyo mainit na. Tama At saka at the same time, may mahaba ang pila. Alam niyo mga, lalo na yung mga nakikinig sa atin, mga senior citizen, planado araw ng mga yan. Pag merong mahalagang gagawin, kung pwede lang, yun ang una nilang gagawin para marami pa silang magagawang maliliit na bagay sa kanilang bahay. Gusto ko nila yun nauuna. Yes po, Sir Oli. At again, ito po ay gagawin na nating permanente na feature ng ating halalan at paitingin pa pagagandin. Lalo na po yung presensya, Sir Oli, ng tinatawag na priority polling place at emergency accessible polling place. Hanggat maaari, walang nakatatanda at may kapansanan ang bumoboto sa mga pangalawang Tama palapag po, o yun. pangatlong palapag ng isang building. Dapat lahat sila bumoboto sa ground floor upang hindi po maging mahirap ang paglalakad nila at pagpunta doon sa mga presinto. Ngayon pa lang, Chairman, siguro congratulate na kita kung sa maging dito sa nalapit na meron tayong barangay, tama ho ba, barangay sa Sangguniang Kabataan election. Kung mangyayari yan, siguro congratulations is in order dahil ayaw natin makita may nakapila ng mga senior citizen. Tapos yung iba parang hirap na hirap at may mga nahihimatay pa nga magkaminsan, lalo na ho yung nagdadalang tao at ilang pang may disability ng mga kababayan natin. Ngayon pala, sir, magandang pangitain yan. Opo, Sir Oli, ngayon pong September 14, baka po magkaroon na tayo ng ating kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections at isang buwan pagkatapos nito ay ang ating naman pong barangay Barangay. SK election ng November 2. O nga pala, bagit yung Bangsamoro election, meron na bang batas dito ang Kongreso? Bago po matapos o bago po mag-adjourn itong Kongreso, naniniwala po tayo na ito'y maipapasa na sa linggong ito sapagkat ito po yung na-certify na as urgent ng ating Pangulo. Ang Kongreso, mababang kapulungan at ang Senado naman ay nagkaroon na ng third and final reading at ito po yung maaari magkaroon lang ng tinatawag na bicameral conference. Medyo paplansyahin lang yung mga ilang hindi pagkakatugma nung kanilang dalawang version ng panukalang batas na ito. So baka po hindi abutin ng hanggang Miyerkules sa early ay maipasa na yung resetting at ito po'y mangyayari sa September 14 na daw po doon sa base sa panukala. At kahit paano, at least yun yung sinasabi natin na ang Kongreso lamang ang pwedeng mag-fix ng date kung kailan isasagawa ang isang halalan. So wala naman magiging problema, handa naman kayo. Kung halimbawa you have 4, 5 or 6 months remaining natitira para sa Bangsamoro election, kung ito'y maaprubahan this week. Opo, Sir Oli, kakayanin natin. Ang Bangsamoro po ay may 3.3 million, 2.3 million na mga registered voters. Tayo naman po yung naghahanda kahit nung last year pa, bago ito na-reset. Dapat ito ay October 13, 2025. Handa naman po tayo, kung kaya nga lamang may mga iba po kasing gagawin pa sapagkat ang Bangsamoro Parliament ay nagpasa ng ilang batas na nagbabago ng ilang aspeto ng halalan na mangyayari po dyan sa Bangsamoro. Ang importante, Sir Oli, nagkaroon ng tinatawag na bago pong districting law. Binabago ang mga distrito at the same time may ilang pagbabago rin tulad sa kung paano ang pagboto na mangyayari sa mga kababayan natin sa Bangsamoro. Okay. Pero ngayon po, Chairman, naghahanda na rin naman kayo sa barangay at Sangguniang Kabataan election sa October.
Tapos na po ang pag-imprenta ng ating lahat ng balota Ayun. dahil nga yan ay na-reset din. At the same time, yung po mga gamit na kakailanganin natin nasa atin na rin po lahat-lahat. Ngayon po, ongoing naman ang ating registration of voters na nagsimula noong October 20, 2025. At ito po, Sir Oli, matatapos ngayong Mayo 18 ng taon na ito. Yung pong pagpaparehistro natin ay sa kadahilan ng gusto natin maiparehistro ang 15 anyos hanggang 17 para doon sa pagboto sa sangguniang kabataan. Sa kasalukuyan, Sir Oli, meron na tayong mga more or less 70 million na mga botante para sa regular na barangay and SK at meron naman po tayong mga 25 million para sa sangguniang kabataan. Anyway, sana tulad ng eleksyon kahapon sa Antipolo, sana ganun kabilis, ganun katahimik, ganun kaayos ang lahat ng susunod pang halalan sa buong bansa kung maaari lang. Chairman, Sir Oli, yan din ang ang pangarap. po, ang Bangsamoro election po, Sir Oli, ay automated election. Base po yan sa kanilang panukalang batas. At ang barangay at SK elections naman po ay manual na halalan. Yun nga po eh. Anyway, maiba lang ako, Chairman. Meron bang adjustment, meron bang pagbabago sa operasyon ng COMELEC, lalo na't may panawagan ng Pangulo na magtipid? Meron ba kayong mga naiisip na maaring adjustment? Lalo na yung mga manpower ninyo tuwing may eleksyon. Yes, Sir Oli, alam niyo po, dapat talaga gusto namin din 4 na araw din na trabaho. Kung kaya nga lamang, sana maunawaan din tayo ng ating mga kababayan na hindi po namin magawa. 5 araw pa rin po yung aming trabaho dahil nga po doon sa mga paghahanda sa mga halalan. Katulad po nito, katatapos lang namin ng Antipolo special election at siyempre yung paghahanda para sa barangay at SK elections at saka siyempre yung Bangsamoro parliamentary elections. Kaya lang kami po yung nagpasa nung nakarang araw lamang ng aming mga mga protocol kung paano mas makakatipid at makatulong naman tayo sa ating pamahalaan sa pagtitipid. Tulad halimbawa, Sir Oli, ng yung pagpapatay ng aircon 2 oras bago yung katapusan ng bawat araw na opisina o kaya naman yung pagpapatay ng mga ilaw sa mga opisina hindi naman ginagamit, kahit restroom hindi ginagamit, o kaya naman yung mga pagpupulong na halimbawa may mga pagpupulong sa probinsya na pwede naman gawing Zoom na lang kaysa naman pupunta yung mga tauhan doon o pupunta yung mga tauhan namin sa Maynila, Zoom na lang ang mga meetings para naman hindi po yung gasolina kasi at siyempre yung pamasahe rin papunta doon sa mga probinsya na yan. So yan po yung mga ilan sa mga na sinabi namin sa aming protocol, kasama na rin po yung carpooling. Hanggat maaari yung mga sasakyan ng COMELEC hindi namin pagagamit sa mga hindi naman talaga ganun kaimportante na mga lakad o bagay. Speaking of mga gawain, maraming gawain talaga COMELEC na mukhang dapat nating unawain na trabahuhin, lalo na ho yung iba't ibang mga kaso ho yata na yung dinidinig. Siya nga pala, paglilinaw lang, Chairman, anong estado nung pinag-usapan natin na kaso dinidinig niyo sa SOSE ng isang kandidato at ngayon ni Senador? Anong problema na? Sabi niya may ombudsman. Paano yun? Ang aming balitaktakan dyan at debate sa NBank. Itong Miyerkules na ito, Sir Oli, asahan po ng mga kababayan natin na magkakaroon ng desisyon ang komisyon. Dahil nga po sa ni-require natin ang bawat miyembro na magsumite ng kanilang mga posisyon o yung tinatawag na whether dissent o concurrence. So ngayong Miyerkules po na ito ay amin pong ifa-finalize yung magiging desisyon ng COMELEC. Ano yung narinig ko na parang may petition o may kahilingan ng Office of the Ombudsman? Bakit sa inyo? Nag-file sa inyo ng complaint? Ganito po, Sir Oli, siyempre po ang COMELEC ay nagmotu proprio. Ibig sabihin, kami mismo ay nagkaroon ng investigasyon nung lumabas yung issue ng SALN na hindi daw tumutugma doon sa SOSE na na-file. So kami po ay gumawa ng sariling investigasyon, yung aming Political, Finance and Affairs Department. Kung kaya nga lamang 2 linggo na nakalilipas, mukhang may nag-file na isang grupo ng reklamo laban doon sa personalidad na atin pong pinag-uusapan at iniimbestigahan sa opisina ng Ombudsman. Ang Ombudsman at yun po ay patungkol sa SALN na may kasamang tungkol sa SOSE na hindi tumutugma. Pagkatapos po, ang ginawa po ng opisina ng Ombudsman, yung pong issue ng SOSE ay binato po sa amin, refer kay COMELEC.
Dahil nga siguro ang jurisdiction niyan ay dapat naki-COMELEC. Yan po ay binato ng Office of the Ombudsman sa Law Department ng Komisyon. Oo. So ngayon po, parang lumalabas Sir Oli, dalawa ngayon yung nasa amin, yung aming motu proprio na investigasyon Oo. at saka yung mismong binato ng opisina ng Yun nga Ombudsman. Kaya Yung isang nga- araw, Oo, kaya nung isang araw, medyo parang nagkaroon kami ng komplikasyon dahil paano namin iti-treat yung dalawang yan. Dapat ba i-consolidate, pagsasamahin, ganun magkaiba yung nature at aalamin pa namin kung ano ba yung mga issue na na-raise doon sa naibato ng Office of the Ombudsman na kaso. Ayun, kasi kaya parang nalito ako kasi kung kukunin ko yung statement ni dating Justice Carpio, every first year law student knows. Parang ganun eh. Na pag meron ng dinidinig na kaso, hindi mo na pwedeng magsampa ng panibagong kaso na halos pareho lang naman. Parang pareho lang kasi yung lumalabas eh. Chairman, di po ba? Doon sa hindi pagkakatugma. More or less, parehas po yung Halos pareho issue. lang eh. So, Opo, pero Sir Oli, kami naman, ako tinitingnan ko na hindi naman in bad faith yung pagkaka-file doon sa opisina ng Ombudsman. Oo. Ito po'y pinahil ng isang kilala na grupo, yung Kontra Daya, na nag-file din po sila doon sa personalidad na nabanggit. So ang tanong nga lang, siyempre from the point of view of law and technicalities, pagka bigla kami pumasok na bagong kaso, ganun may dinidinig na, nagkakaroon po ng komplikasyon dahil baka maging issue ng due process. Kaya naging very careful po kami kung paano namin iti-treat yung dalawang kaso na magkaiba ang nature. Magkaiba yung nag-file at magkaiba yung... hindi inaalam pa nga po namin kung yung issues ba na na-raise doon sa pangalawang kaso ay parehas na parehas doon sa aming iniimbestigahan. Kasi bagay, hindi naman mahirap kumuha ng ebidensya kasi may mga statement naman in public. Pero yung nga lang, yung parang pareho na naman yata ito, pwede sigurong kung ano yung dapat nilang dingin nila sa COMELEC. Yan ang COMELEC na magdesisyon dito. Anyway, sabi nyo nga, Chairman, by this coming Wednesday, March 18, meron na pong i-anunsyo po ang COMELEC dyan po sa kasong yan. Tama po ba? Yes po, Sir Oli, tama po kayo. At pinag-submit natin yung mga miyembro ng Commission and Bank ng kani-kanila mga posisyon. Medyo naging mainit kasi ang talakayan tungkol sa bagay na ito, Sir Oli. Actually, isa sa nagiging magandang resulta rin ng lahat ng ito, lalo-talo na ho yung tungkol sa SOSE. Talagang nangingimit nga dalawang isip na ho na kumuha ng pera kung saan-saan, tumanggap ng donasyon kung saan-saan, nang basta-basta ang bawat kandidato kasi dinideklara na yan. Kaya makikita na ho Kasi nga doon. po, Sir Oli, ang isa pa, yung napag-usapan din natin na napakadaming beses na, legal na issue po yung na-raise sa amin dito sa COMELEC. At ano po yung legal na issue? Nung sumagot po kasi, yung personalidad, ang naging kasagutan po niya ay naibigay at natanggap yung donasyon sa panahon na nag-file na siya ng kandidatura, pero hindi pa daw po siya officially a candidate sapagkat ang base nga po sa desisyon ng kaso ng Peñera versus COMELEC, kahit nag-file na ng kandidatura ang isang kandidato sa isang automated election, nagiging kandidato lang siya sa unang Panahon ng araw ng kampanya. campaign period, Tama po, which tama is po. 90 days sa national position at 45 araw sa local position. So, yun po yung pumasok na issue sa amin na kinakailangan namin i-resolve. Ano ba talaga ang tunay na interpretasyon? Pag nag-file ba ng kandidatura, kaya yung sinasabi natin na kaya pwede na maglagay ng mga tarpaulin na pagkalalaki, umikot, mamigay, pero wala pang kaso sa kanya daw dahil hindi pa siya kandidato. Yan po yung aming kinakailangang i-resolve na legal na issue. Kaya yung sinasabi na mas kung malaki ang problema dahil siya nasa Kongreso at tinanggap yon na papasok sa bribery, hindi na ho yung saklaw ng COMELEC. Hindi po. Tama po kayo. Hindi Yan na po sa ang COMELEC napakaliwanag. po yan. Maraming salamat, Sir Oli. Yan po ay hindi na po jurisdiction ng COMELEC. Yan po ang dahilan maaari kung bakit may nag-file ng separate sa opisina ng Ombudsman na may jurisdiction sa mga ganyang klaseng akusasyon, aligasyon. Alright. Anyway, Chairman, maraming salamat. So ulitin po, and again, sa lahat ng inyong nakasama para sa isang araw na napakabilis na special election sa Antipolo City. Congratulations po. Maraming salamat, Chairman. Good morning po sa inyo. Maraming salamat, Sir Oli. Mabuhay po. Magandang umaga. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan sa mga maiinit. Hilingan, walang pinoprotektahan.